Yan, ilagay natin yung ating bulletproof para hindi tayo mapahamak. Nakadali po tayo 5. Oh my god. Matakas na pala yung timba. Matakas na po yung timba. Dalawa na lang natin. Medyo nalaki na po yung tubig sa bundok. Eh baka tayo abutan ng baha. At hindi na po natin ipapalakihin nyo, pero kung sinimulan po nila at tatakotin tayo, hindi po kami takot at sanay na po tayo sa ganyan. May puso na po tayo na magpagkamaunawain, pero sabi nga ni Lord, dipinsahan mo ang iyong sarili kung sinasalakay ka at hindi natin nahayaan yun. Yan, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ka-out natin sa trabaho at ngayon po ay tayo diretso ng pangisda. At mamaya po ay meron tayong pagdadalahan po ng huli natin. At siya na magdi-deliver po. Tapos sunod doon magna-night market tayo. Saglit lang po tayo sa ilog. At dahil po maulan ngayon, medyo na ulan-ulan. Pero maganda po yung panahon. Napatak-batak lang po yung ulan ngayon. So tara po. At mamaya po itigil na yan kasi maliwanag naman po dyan. May dala po tayo ditong sigpao. Tapos ito, tumigil na po yung ulan ngayon. Basa pa rin tayo, pero saglit lang po tayo. Marami tayong mahuhuli ngayon kasi nag-ambon po ng konti. Yan, dito na po tayo ngayon sa spot na ating pagpipishingan. Solo lang po ako ngayon kasi si Papa Ryan po ay may ginagawa. At saglit lang po naman ako ngayon. Yan, prepare lang po ako. Solo lang po ako ngayon. At hindi ko na dalhin itong kaputi kasi tigilan lang po yung ulan. Dumaan lang yung ulan. Parang yung yung nangutang nagparamdam lang. Tapos hindi na nagbayad nung pinaramdaman mo rin ng response. Baka maraming tamaan. Iniiwasan ko na rin maghugot-hugot eh. Dito natin yung kaputi, hindi naman nabasa. At syempre dalhin na po natin yung bag ko. Nagbubuta na po ako ngayon para dire-diretso na tayo. Mabilis lang. At request po ito nung isang araw na order. Wala na kasi siyang makuhaan. Kasi tapos na po yung mga isda na madaling kunin. So pumunta ako rito sa may may kawayan para i-check po. Hindi ko po sigurado kung maraming isda rito. Pero itatry natin. I-check po natin kung may isda rito. Sana na may hindi umulan. Baba tayo dito. Medyo malaki po yung tubig dito. Yung tubig po na ito galing po doon sa bundok. Doon sa bundok po pala inaulan. Kaya meron po mga time dito na akala namin dito sa baba, dito sa aming lugar mainit, pero sa bundok po kadalasan naulan. Ganyan po yung lugar dito. Kaya minsan labo yung tubig, minsan malaki yung tubig kahit hindi umulan dito sa amin. Sa bundok po pala naulan. At about po sa nangyari dito sa bag ko, at sira-sira na rin po yung ibang zipper siguro pag mamadali, pero na po tayo kung paano nagpatawad si Lord. Si Lord nga nagpapatawad, tayo pa kaya. Pero syempre hindi mawala yung damage nun na nagarabyado tayo. Diyan din yung consequences sa kanila, pero pinatawad na natin sila. May mga pamilya din yan. Nandito ako sa Taiwan para sa anak ko, kahit gusto kong kasama sila para sa pagpapamedical ng anak ko. Kaya andito ako. Sila may mga rin sila, may mga reason din po sila kung bakit nasa Taiwan. Yun po yung nakikita ko. Hindi ko nakikita yung galit sa puso ko, kundi yung kalagayan ng isang tao, yung kalagayan po ng isang tulad ko, na hindi kami magpapakahirap dito. Hindi lahat ng tao magpapakahirap sa ibang bansa kung walang reason.
walang goal na makaipon, matulungan ang pamilya. At isa pa, ano, kumbaga balang araw makasama sila na may daladalang pang ano, pansimula uli. Kasi walang OFW na ano, walang pangarap. Kaya kahit po ano tayo, binalasubas, yung nakikita ko po sa kanila awa na sana magbago. At yung mga kasama nila, wag maging konsentidor sa kanila na habang nandyan sila, yung kasama nilang okay, maganda yung puso, advice nila yung kasama nilang yun. Kasi maraming mapapahamak. Yung iba kasi ano, hindi kagustuhan ng iba, nadamay lang talaga. So iwasan po natin iwasan po natin yung ganyong kasama. At lahat ng tao may puso. Lahat ng tao may puso talaga. At yun, wala namang nawala sa atin, pero ako ano rin pa rin yun pag nakaw saka paninira ng gamit. Kaya kami imbes na po magalit doon sa ano, kinausap namin maayos. Pero kung pagpapatuloy po nila yung ano, yung papalalaking pa nila, so may mga ebidensya po tayo. At yun, may mga ano pa naman kumbaga, may mga gamit tayo na pwede din tingnan kung may fingerprint. Marami din nag-advise sa atin. Pero sa akin parang tapos na yun. Pero pag sila ang bahala, kami na sila ang bahala kung papalakihin nila. Pero para sa akin tapos na yun. Pero kung tutuloy nila, walang problema. Nasa kanila po yan. Para sa akin, ano, OFW ako. Ang pinaka-purpose ko rito, ano, kumita ng pera at para sa pamilya. So, andito na po tayo sa location. Maraming pa rin isda. Jackpot po. Makakuha tayo nito. Iniwan na lang. Baka wala pong butas ito. Dadalhin natin. Natangay ng baha. Dami pong isda. Dami isda. Ayan po. So, ang gagawin ko po dito, sasalukin ko po, dadaan po ako rito. At meron po ako dito dala na ano, yung nag-request sa akin na sabi ano, wait lang po. May nagsabi sa akin na ilagay ko daw sa dibdib ko yung camera. Meron po akong dala dito na kasama nitong camera. At susubukan po natin ilagay sa dibdib natin. Pero parang pang-fishing lang yun Pag tutungo tayo, hindi makikita masyado. Kaya mas pabor ko po siguro hawak. Kasi may timba naman tayo. Pero mamaya subukan natin. Dami po dito. Huwag po tayo na malaki. So baba ko po itong gamit ko rito. Wala naman po dito tao. Yan. Wait lang po. Baba natin. Tapos handa natin yung camera para kita po ninyo. Dahil po isda. Itong gamit ko. Dito ko pa rin. Wala na pong tao dito. Kita natin kung may tao. Gamit po tayong tripod. Nandito po sa ilalim tong bag kong maliit. Nandito po yung mga pera ko. Yung sahod natin. Saka yung dalawang cellphone. Pag nawala po yan, nandiyan yung pinaghirapan natin ng 1 month. Meron dito akong ito. Na ano natin kasama sa promo. Pag nasa dibdib siya, parang nahirapan tayo dito. Subukan kaya natin. Subukan ko po kung maganda. In case lang na mapaganda tayo. Ayan. Suot pala. Para tayo nitong ano, lalaban sa digmaan. Bulletproof. Yan. Ilagay natin yung ating bulletproof para hindi tayo mapahamak. Para makita natin. First time ko mong gagawin. Titingnan ko lang po kung maganda. Pero sayang kung hindi maganda kasi napakarami pong isda. So, ilagay po natin. Yan, at mangisda po tayo dito. Dahil po kayo ng isda na bumaba kayo na. Nilagay ko yung GoPro dito. Tapos hindi siya nag-play pala. Hindi ko alam kung ano pong nangyari. So basang-basa na po ako. Kaya po manghuli po ulit tayo. At ang panghuli ko pong dala ay ano, salap o sigpaws ang tawagin sa amin sa Quezon. O salap sa Quezon din. Yan, kibabaan na po yung iba kayo na. Napakarami dyan. Ito na po yung mga nahuli ko. Marami na rin. Ayan na. Nakatakas na itong isa. At ito pong mahuli ko ngayon ay ano, pan-deliver po natin. Hindi natin alam kung mapupuno natin ito kasi medyo ano po tayo, nagmamadali. Saling ko na muna yung ano sa sako kasi baka po makawala. Saling ko na po yung unang huli dito para makarami tayo. Kasi tumalon pa ron. Ayan, nakahuli na po tayo nito. Tandaan po natin. Niligay ko kayo na yung GoPro dito sa dibdib ko. Ang tagal kong nananala po. Wala akong nahuli. Ay,
Tagal ko na nalap, wala na record. Kaya po, start po tayo ulit dito. Dito ko yung lagayan, kada huli. So lalagay ko na lang po dito. Nakadali po tayo 5. Nakadali po tayo ng jumbo. Nakadali po tayo ng jumbo, ang laki. Sobrang laki. So baka makawala. Laki. Bamaw na bamaw. Pakita ko po sa inyo. Oh, laki. Gusto lang po ako nagsisikpaw. Banda rito. Marami po dyan. Grabe yung huli natin, laki. Dahil tilapia, nadali tayong kulay pula. Ito na po yung huli natin. Tasalin ko po ulit sa kulay blue. Kunin ko yung kulay blue. Punuin po natin ito kulay blue para po sulit yung punta natin dito. Diretso na po natin deliver to kasi may pupuntahan po kami mamaya. Na kaya ito. Nakamulan. Ako tutak-tak lahat no. Ito. Yan. Kulang pa po ng konti. Buhayin lang natin dito. Buhayin. So, puntahan ko na po yung banda ron, napakarami. Punuin lang po natin ito timba, tapos okay na. Ayun, napakarami po rito. Nagkakayata po sila rito kasi umuulan sa bundok. Grabe, sobrang laki po. Sobrang laki.
nakita mo kanina ako sobrang laki, karpa. Puntahan na po doon yung mga isda. Puntahan natin. Nagbabaan na yung iba, kaya mahirap na tayo makahuli. Pero may huli na naman tayo. Hindi lubuha. Ayun, nandito yung malalaki po. Nakadali po tayo ng isa. Okay. Punoy lang natin sa timba. Matakas na pala yung timba. Matakas na po yung timba. Dalawa na lang natira. Tatlo. Natin. Matakas na pala. Hinahanap ko po yung malaki. Sobrang laki po. Siguro mga isa nun ay 5 kilo. Ay, punta yun. Nakahuli tayo dito. So mahirap daw. Ayun. Ito yung malaki. Ayun. Ayun. Saka. Mayroon lang natin. Babangga ko. Ito. Okay na po ito. Okay na po siguro ito. At hindi na tayo makahuli. Kasi naambon-ambon na po. Dinalaki na ng tubig. Yan, at okay na po itong huli natin. Saka yung isang sako, sasaling ko na po itong isa para makauwi na tayo. Kasi medyo nalakas na po yung tubig. Medyo nalaki na po yung tubig sa bundok. Eh baka tayo abutan ng baha. Wala na naman. Ito po yung aking huli. Napakarami rin. Nakaisang sako tayo. Tataas po natin doon. Balikan ko na lang po ito timba. Pan-deliver na po ito. Ito timba, dali natin. Okay na yan. At nag-alisa na yung mga isda po rito. Nahirapan na tayo mga huli. At hindi po na-record yung iba nating video na about sa pinagbabangkay na parang ulan. Parang ulan po yung mga isda. Ito yung huli natin. Tinataas ko po ito. Banda ron. Kaya mahirap din po ito. Mabigat. Mamaya na lang po uli. Pag ano po, pagsakay ko sa motor. Iuna ko po muna sa motor ito. Ito po yung gamit. Nandito pa rin yung gamit. Sakay ko lang po ito sa motor. Yan, nabalikan ko na po itong ating timba. Nadala na po doon yung huli sa motor. Kasi hindi po kaya ng dalawa-dalawa. Akyat po tayo dito.
Nahirapan po ako dito mag-akit ng isda. Grabe. Ayun, sad yung net. Parang nabutas nga po eh. Pero okay lang. Kaya naman. Ayun po kataas oh. So may naiwan dito na ganito. Sana walang butas to. Kaya ito ba't iniwan? May butas to eh. Marami na. Kaya iniwan to. Ay, butas na. Ayan, butas na po. Napasok na yung tubig dyan. Kaya iniwan. Ang butas na po. Kaya pala iniwan. Butas. So, hindi natin kukunin. At kaya naman natin bumili po niyan. So, medyo ipon-ipon pa. Kasi medyo mahal-mahal pa yan eh. Unahin natin muna yung halaga. Yung motor ko po nandito sa may kawayan. Ngayon kasi yung daan dito, hindi ako makaliban dito. Kaya kanina, nilagay ko lang po muna dyan. Tapos inakyat ko. Ngayon po may nahihirapan tayong dumaan dyan sa taas. Nangalo na tayo. Yung panahon ngayon eh, mainit, maulan. Kaya po sa aming trabaho pala, update po sa aming trabaho. Yung isang katrabaho pumasok na po kanina. At yun namang tatlo, nagka-COVID din. Yung sekretary, saka yung isa na tinatawag namin na si Taba. Pero siya, talagang ganun ang palayaw niya ng mga kasamahan namin. Kasi tinatranslate ng mga Taiwanese, Taba daw, tawagin Taba. Kasi tinatranslate sa Tagalog. Parang niloloko nila pero okay lang. Saka sekretary, saka si Xiao Kao, yung mag-resign, nagka-COVID din. Basta tatlo ngayon. Nung una, yung katabi ko, isa. Hindi man ako nahawa. Ang nahawa yung tatlo. Kaya po talaga napakaganda po ng malakas ang katawan, saka may vitamins. Tapos laging pinapawisan. Saka siyempre prayer. Mahirap po magkasakit dito, lalo OFW. Kasi una siguro, libre yung una siguro, hindi kakaltasan. Pero pag siguro mga patatlong araw na, kakaltasan na po sigurado yun. O ikakaltas dun sa sick leave. Yan, ano po tayo. Medyo ginabi na. Tama-tama po ito pag night market namin. Yan, dito na po tayo sa motor. At hubarin ko na itong aking bulletproof. Maganda rin po pala, kaso nga lang hindi nag-record kanina, sayang. Sa sunod po, gamitin natin po ito. At ito po yung request ninyo, kaya trinay ko lang. Ang problema nga lang, hindi nag-record. Kaya next time again. Yan, lagay ko lang po ulit dito. Parang bumaha ng isda kanina eh. Hindi lang talaga nag-record. Pero may nahuli pa naman, nadagdagan po natin. At tayo po uuwi na. Ganyan lang po ka-easy. Kung may isda, samantalahin po habang malakas pa rin yung katawan. Para pag uwi sa Pilipinas po, mamimiss natin yung ganito. Dito na po ako sa motor at magkaputi lang po ako, tapos biyahe na po tayo, diretso deliver. Yan, okay na po at na-deliver na po natin yung ating nahuling mga isda. Dito magbibihis po tayo, paliligo. Tapos tayo, diretso na po tayo ng night market. Yan, at dito na tayo sa bahay, nakapagpalit na, nakapaglinis ng katawan. So kasama rin si Papa Ryan. Pupunta kami ngayon ng night market. Patapos po natin ibigay yung isda doon sa kumukuha sa atin. At siya ang bahala na kung anong gagawin niya, kung papamigay niya o anong gagawin niya. So bahala na siya. Basta tayo nagdala sa kanya ng isda. At ngayon nakabihis na tayo. At doon na po kami kakain sa night market kasi medyo pagod po kami. At para mabilis ang luto po, mabilis ang kain. So dako na po dito. Kasi gagabi na po. Gagabi na. Gabi na talaga kasi night market eh. So, magsandal pa ako. Sa bench to eh. Hello. Hi. Magbait yung mga yan. Pasok pang gabi si ate. Ayan. Kalabas na tayo, tila na yung ulan. Kasi paparayan, ayun na. Dito na po tayo. Ayan, dito na po tayo at tamang-tama, wala na pong ulan. Basa lang yung ating side mirror. Ayan, banda rito, mga inasal naman. Mga dugo po puti. Mga chipay-chipay. Chicken po din sa liig ng pato. So, doon po tayo sa may sabaw.
At ang hilig din po nila ito, yung mga dugo-dugo. Yung mga kwit-kwit ng manok. Oh. Buoy. May Jollibee po rito. Ha? Bayan, pansit. Liman. Pansit tayo. Pansit. Sa akin ito. At chowpan. Hindi tayo katabing madam. Oh, sarap to. Ha? Maliit to eh. No? Maliit na ngayon. Oh. Maliit na. Nagbago. Nice. Sa'yo sabi masarap ito? Nakutot yan eh. Repolyo. Ito na lang. Labong. Labong. Masarapan ka dyan dati sa labong eh. Okay na to. Sabihin mo, sabaw. Ah, ang tawag Sabihin dito, mo, sabaw ah. Sabaw. Tang. Tang. Okay. Nakain na tayo. Lubat na yata ako. 8%. So, saan tayo pipisto? Dito. Dito tayo nakapisto. Ano yan? Ikaw na. So, meron ditong fried rice na nauna. Iyan, diniliver na. Ito sa akin ah. Kaya ito. Yan, dumating na po yung aming pagsasaluhan. Mainit na sabaw. Yan, napakasarap po Yan niya. yung price. So, yummy. May price Ang gilid. price niya. 125. Mas mura pa ito sa akin. Mahal yung labong. Oh, labong mahal. Pero mas mahal ko siya. Kain po tayo. Tikman po natin yung sabaw na ang tawag ito. Basta sinabawan na ano, soup number 10. Ay, love you. Sarap. Okay na okay. Father God in heaven, thank you Son Jesus Christ Lord. Thank you sa pagkain namin na maging kalakasan namin. Pagpalain mo ito na magbigay sa amin ng kalusugan. Pagpalain mo rin Lord ang aming mga mahal sa buhay at ang mga viewers. Thank you. This is our prayer in Jesus name. Amen. Amen. Ulit si tayo. Ulit si. Sarap ng sabaw. Sabaw. Lasang ano, chowking. Meron po nitong ano, squid ball. Yung matawag ko dito, hindi pa masyadong ano sa vlogging. Hindi gaya po sa Pilipinas na ba't makakita ng may nagbibideo is vlogger. Dito, medyo na ano pa sila. Baga, naninibago. Sarap nito. Mahilig sila sa ano, mga Balita. laro-laro. Ganyan. Games. Games. Hindi na po tayo nakapagluto. Medyo pagod na sa trabaho. Mas para makapahinga din agad. Hindi mapait dito yung labong. Nang binababad. May parang asukal. Kailangan po namin ng ano, malakas ang katawan. Kasi yung kumpanya namin, hawa-hawa na sakit. COVID. Pero pumasok na yung ano, yung kawan na may COVID. Saka yung sekretary. No-work mo pa eh. Kaya mga tamlay sila. Kasi namin chin. Kasi yung Atwin. senior ni Ethan, tamlay din. May COVID yun. Pinapasok lang na ilupan. Kasi mapagtawan niya gawa eh. Hindi marunong mag-set up si Ita nun. Kaya pala tamlay. May COVID yun kaya may iwas sa mga tao. Saka si Minchin. Lahat sila halos. Kaya lang po rin ng ano, mga Masigla ang sisigla. At po yung pusa namin, magaragal na ang iyaw eh. Wala nagpapakain eh. May COVID yung ano, nagpapakain. Wala. Ano ako, wala na dito COVID. Meron to pala. Pero sa atin, trangkaso lang yun. Ganun. Parang nilalamig sila eh. Tapos mainit ang pakamdam daw.
Sakit daw ang katawan. Oh. Nabigat na tayo. Bili tayo mamaya ng collagen mga kaps. So, ubos na yung collagen ko. Maganda yung brand dun sa'yo. Sa akin parang ano, pangiliti lang yung kulan nyo. Sobrang laki eh. Tingnan mo, nakakaumay ano. Yan ka lang po. Ilang inuman yun? Isang araw 3 isa? months. 3 months, dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa? 120 eh. 120 peraso. Twice a day. Yung sasabihin mo 3 inumin? months, hindi. Umaga at hapon. Ginagawa kong candy. Nasang candy eh. Yun, tapos na po tayong kumain at andito tayo ngayon sa motor. So, nag-aya si Papa Ryan na ano, magwawa daw muna. So, punta po muna tayo. Ayun, Ninja Turtle. Ayan po yung motor namin, dalawa. So, maglaro-laro muna kayo, pampahindag. Bago muna umuwi. Tuloy naman yung aming nasimulan. Silos na naman yun. Ayan na. Sa ulo! Sabi yung kalahati daw ay dito. Diba? Diskarte. Yan. Yun! Malapit na! Malapit na nga. Malapit na. Mapagkit, kalahati ng kalahati. Sa kalahati na po yung katawan niya. Yan, okay na. Kalahati ng kalahati. Nako. Yun! Ngayon, kukunti-kunti. Malapit na. Malapit na. Malapit na Sa po. may paa naman. Natin. Sa may paa. Ubusin 1,000 mo dyan. Wala. Last na, last. Sa may ulo para pagbuhat balintong doon. Ito. Oo, sa may ulo. Para punta doon, no? Ito muna po eh. Pati siya napapatagilid eh. Yun! Sa may Malapit ulo. na. Ulo para kagano, no? Sa ulo. Lalayo kasi na yan eh. Last. Sige, try mo, try. Oh, oh, oh. Tapos gagalitin muna natin. Oh, oh, oh. Sa may buntot. Galit na yan, galit na. Oh, yun, yun, yun. Yan, last. Last na pag Kanina pa yung last. kayaw na. Walo yata. Parang lumayo ah. Wala yan. Wala na. Wala na. Try po natin dito sa tubigan. Yan, try naman natin sa sombrero. Malapit na mahulog eh. Oh. Yan. Oh, hulog! Dali! Panalo! Panalo tayo! Panalo tayo sombrero. Oh. Sombrero tayo isa. Hulog tayo ng isa. Kunin ulit natin yung brown. Natin yung brown eh. Yan! Yun! Dadali! Ay! Malapit na. Yun o! Yun! Yan, bulabugin mo yan. Sige, bulabugin mo. Yan. Yan, dami! Ay! Sige, ang dami yan. Sige. Ay, ay, malapit na. Ay, wala na akong barya. Si bro na lang kumuha dyan. Si Papa Ryan na lang kumuha. Ito pa kami ngayon sa bahay at nagpapahinga na. At itong nakuha namin ni bro na pato. So, bibigay na lang daw ni Aya kay Sayon. At baka magustuhan. Yan. Medyo malaki rin po siya. Kaya siguro appreciate na to ni Sayon. Mga kagat-kagatin niya to. At ganyan lang po talaga yung buhay namin dito. Papasok sa trabaho, gigising, tapos yun, pagkatapos ng 1 buwan sa sahod, sa araw-araw, ganyan, iba-iba yung ano namin, nagagawa.
mayroong paglilibang, pag-fishing, tapos may pinupuntahan. So paulit-ulit lang po yung ganyan cycle ng buhay hanggang matapos po yung kontrata sa Taiwan. At lahat-lahat ay babalik kami sa Pilipinas. Siyempre kailangan ding hindi puro trabaho, hindi lang kailangan na puro fishing, hindi lang kailangan na puro laro, hindi lang po kailangan na puro yung lagi-lagi. Kailangan nakikita din nyo yung mga bagay-bagay na ginagawa namin na nag-iisip bata minsan para maalis po yung aming pagkaseryoso. Kasi po dito sa Taiwan talaga napakarami pong mga kung isipin mo, kaya karamihan dito po ng mga tao puro uban kasi gumagana po dito yung stress. Napakaraming stress ng tao rito. Kasi puro po trabaho, kulang sa pera, kulang lahat ng natatanggap. Although malaki yung sahod pero kumbaga although malaki yung sahod pero marami pong nangangailangan sa mga pirang kinikita nila, kaya ganun kalaki ang stress na nararanasan po ng mga tao dito sa Taiwan. Hindi lang sa Taiwan pero naobserbahan ko po rito talaga karamihan dito ng tao may uban. At ang isang dahilan po niyan yung pagka-stress, yung sobrang pag-iisip po. Ayan. At isa na rin po ako doon na nagkaroon ng uban dito. Pero nalilibang naman po. At nais ko lang pong sabihin sa inyo na okay lang kami dito. At yung mga nababasa nyo pong comments, so wag nyo pong seryosohin. Kaya minsan pinost ko na po yung ibang comments kasi ayaw ko po na tatalo-talo. Tapos yung iba nag-aaway, at yung ibang at ito pa, yung iba natin mga solid subscriber sa sobrang gigil nakapagsalita na ng masama sa ating hindi naman natin masisisi kasi emotion nila, at nababan po ni YouTube yung kanilang yung kanilang account, at kaya po iniiwasan ko po yun, delete agad o kaya pinopost ko na yung gano'n na pag maiinit na po yung sagutan, i-delete ko na ibang comments kasi po ayaw ko pong mawala din yung mga subscriber na natin na nagmamahal sa atin. At yung iba naman gumagamit po sila ng fake account, at yung iba naman yung mga asa-asawahan dito nakikialam, at mga kaibigan din sila na konsentidor na imbes na pagsabihan yung kanilang mga kaibigan na gumawa ng mali ay isa pa sila sa nagpapagamit upang kumbaga tabunan yung katotohanan, pero wala namang nananalo sa katotohanan wala nananalo sa liwanag ng dilim. Kailanman hindi natalo yung liwanag ng dilim, diba? Pag nilantad mo kasi yung dilim, lalaho yan. Kaya yun po yung ginagawa natin. Pa rin naman tayo, kumbaga yung paglalantad natin ng katotohanan, pa rin tayo, humanity pa rin. Ayaw natin na sila mapahamak o kaya masyadong sila, kumbaga yung madiin yung natin sa kanila. Kumbaga may humanity pa rin tayo nararamdaman sa kanila. Kasi kung iba-iba talaga, iba po yung mangyayari, at iba yung gagawin na binalasubas nila. Pero easy lang po kayo at nasa tamang proseso tayo, at wala rin silang, kung may magagawa sila pero hindi sila po makakagawa ng mga bagay na kakatalo natin. Bagkus pag sila ang nagsimula, so tayo rin ang maglalanta din po ng kanilang kalokohan. At marami po tayong ebidensya, at marami pa tayong mga advisor na nag-a-advise sa atin na gawin ito, gawin na yun, pero sinusunod din natin yun iba. Pero para sa akin po, tapos na po yung yun. At kung aanuhin pa po nila yung umpisahan nila o kaya papalakihin pa, nasa sa kanila po yun. Yung mga sinasabi po namin, mga mga patunay sa mga ebidensya. Kaya po kami po yung winalanghiya at binalasubas. Siyempre hindi naman po magpapatalo tayo kung katotohanan yung nasa atin. Siyempre sila pa yung mahiya, at mas maganda ngayon na lumabas pa yung kanilang pangalan para madali pong makulik natin yung kanilang pangalan kung in case. Pero hindi ko na po inaano yan, kumbaga hindi ko na iniisip na darating sa ganun. Para sa akin tapos na, pero kung pagpapatuloy nila, so baka doon dumating. At hindi na rin natin sinasabihan yung ating mga kontak na mga vlogger sa iba't ibang panig ng bansa, maging dito kahit may mga team tayo. Kasi kung tutuusin, kung ibang mga vlogger po tayo, i-content po sila lahat, kaawa din naman po yung pamilya nila kung napakarami namin vlogger na nakakilala. Hindi lang maliliit na vlogger, kung gagamitin natin yung influensya, so kaawa din yung mga yan. Lalo Facebook, YouTube pa lang yan Kung Facebook po yung kumalat, makakaabot po yan kung saan kasi Pilipinas po ang nagamit na karamihan ng Facebook. At sa YouTube po, mga ano lang yan, karamihan Singapore, Amerika. Philippines, konti lang kasi data
data kadalasan ginagamit sa atin eh. Sa mga ibang bansa, kadalasan Amerika, Australia, yan kadalasan dyan po mga YouTube. At hindi na po natin ipapalakihin yun, pero kung sinimulan po nila at tatakutin tayo, hindi po kami takot at sanay na po tayo sa ganyan. May puso na po tayo na magpagkamaunawain, pero sabi nga ni Lord, depensahan mo ang iyong sarili kung sinasalakay ka at hindi natin nahayaan yun. At yun po, at dito ko na lang po tapusin yung vlog na ito. Okay lang po kami at wala po sa amin yun, yung nangyaring yun. Nasa sa kanila po kung anong gagawin lang. Pero ang sa amin po, tulad nung nangyari nung time na yun, kinausap namin mahinahon na hindi namin pinagana po yung aming galit. Kasi pag nagalit kami, iba po mangyayari. Lagi tayong nasa kapayapaan. Yun ang ating iniisip kasi may pamilya po tayo. At yun po, magandang gabi po sa inyo at pahinga na po muna kami. So God bless po at salamat po sa inyong suporta.